May nagtanong sa akin, "Good evening, Boss Rai. Pahid na lang po sana ng identity ko po. Gusto ko lang po sana itanong if possible po talaga na makasuhan ng fraud just because hindi nakapagbayad sa due date. May utang po kasi ako sa OLA, deadline pa lang po ang due date. Hindi po ako nakapagbayad dahil na short po. Yung utang ko po is 3,500 pero 2K lang po nakuha ko doon. Then ito pong agent, tinatakot po ako." Ito po message niya. "Forwarded na ang pangalan mo sa debt department. Nangunguna ka doon. Reported ka na as suspected fraud. Kumukuha ng pera sa lending company at di nagbabayad. Gagawin namin lahat ng aksyon para maibalik ang perang kinuha mo dahil napaka-irresponsable mo." Wow. Ayos ah. Parang sila responsable ah. Okay, before po natin sagutin ito, ibitahan ko muna kayo, na suportahan niyo po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, at TikTok. Okay. Himayin ho natin siya, ang tanong niyo po is kung makakasuhan kayo ng fraud. Okay. I-define ho muna natin, ano po ba yung fraud. According ho, sa Google, okay, fraud, the crime of using dishonest methods to take something valuable from other person. Okay, meron pa po. A person who pretends to be what he or she is not in order to trick people. Yan, isa pa yun. At meron pa pong isa. A copy of something that is meant to look like the real thing in order to trick people. Okay. So, in short po, ito po yung pagpapanggap o pandaraya. Ngayon naman po, alamin natin ano po ba yung fraud, Ano po ba yung po pwede ikaso sa inyo na sinasabing fraud. Okay. Ito po yun, estafa, as defined in the revised penal code of the Philippines, refers to the act of defrauding another person or entity by intentionally deceiving them through false pretenses, fraudulent acts, or other similar schemes. The deception must result in the victim suffering financial loss or damage. So, maliwanag po na hindi kayo makakasuhan ng fraud. Kasi ang tanong nyo po is, baka kasuhan ho ba kayo ng fraud just because hindi pa kayo nakakabayad sa due date? Due date pa lang po. Okay, naintindihan ko po, tama naman po talaga na due date is due date. Kailangan po talaga magbayad sa due date. Okay. Pero ito kasing mga OLA na to is iba. Okay, different po kasi siya. Explain ko po ito kasi po meron po tayong mga bagong manonood, kasi baka mamaya sabihin nila, dapat naman talaga sinusunod ang due date eh. Tama po. Tama po na dapat sinusunod ang due date. Kung, ito po ay naipaliwanag, meaning nasunod po yung the Truth in Lending Act. Kasi talaga naman yan kumbaga, kasama ho talaga yan sa kontrata. Kasama ho yan sa terms and condition. Kailangan sundin ang due date. So, meaning, kung kailan po na-release yung yung nahiram, after 1 month po, kung monthly po ang pagbabayad, yun po ang due date. So, after 30 days. Dapat po talagang nasusunod yun. Kaya ako po sinabi na itong due date medyo malabo sa mga OLA is because hindi ho nila na-explain ng maayos dun sa kanilang mga kliyente. Hindi po nila sinunod yung the Truth in Lending Act. Okay, actually, ang masama nga ho dito sa mga OLA na to is nag-a-apply ka pa lang po, nagtatype ka pa lang, pagka na-detect na ng kanilang system or ng isa nilang empleyado ron, na kayo ay GCash or Maya user, magdi-disburse na agad sila ng pera nang wala kayong kaalam-alam. Ang gagawin pa ho niyan ganito,
For example, ang kinlik nyo doon sa calculator nila or ang desired na amount nyo is let's say 5,000. Magdi-disburse ho yan, let's say 1,500. Hindi nyo ngayon alam kung para saan yung 1,500. Bakit? Hindi ho kasi diniscuss sa inyo eh. Ganyan ho ang mga ola. No? Sila ho actually ang nagdi-deceive eh. No? Sila ang nanloloko ng mga tao. Di po ba? Bakit? Naka-advertise po 90 days. Tapos, pagdating ho ng bayaran, after 7 days lang, kailangan bayaran mo ng buo. O sino ho nanloloko? Sino ho nandideceive? Di ba kayo, mga ola? O. Tapos ngayon yung kliyente sasabihin nyo, kakasuhan niya ng fraud kasi hindi pa lang nakabayad sa due date. Tama ba yun? Eh kung in-explain nyo yan sa simula pa lang ng utang, no, na ang due date nyo is after 7 days, aba, maaari yan i-turn down yan. Di po ba? Or, mapaghandaan after 7 days. Dalawa lang naman ho yan, pagka na-explain nyo. Di po ba? Pag in-explain nyo kasi yan ng maayos sa inyong kliyente, sinunod nyo yung the Truth in Lending Act, no? Maintindihan niya ngayon yung pinapasok niyang obligasyon. Malalaman niya kung magkano yung kukunin mo processing fee. Magkano yung ikakarga mong interest rate. Kailan na magiging due date mo? Gaano kahaba ang termino mo? Magkano yung babayaran mong amortization? At least maiintindihan ng kliyente. No? So kung okay sa kanya yung terms and condition na yun, no? Yung pagkaka-explain mo sa kanya, yung kanyang responsibilidad, dalawa lang yan. Tatanggapin niya o hindi. Kung tinanggap, well and good. So ibig sabihin, handa siya magbayad, no, doon sa sinabi mong amount o doon sa due date niya. O pwede niya rin namang yung tanggihan. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang bayaran. Eh kayo kasing mga ola, hindi niyo ginagawa yun. No, ano ginagawa niyo? I-disburse niyo kagad yung pera without telling your clients kung ano yung pinapasok nilang obligasyon o ano nangyayari tuloy. Diba? Lalagpas at lalagpas talaga sa due date. Yun yung sinasabi ko kanina. Talagang lalampas sa due date. Bakit? Naipadala mo na yung pera eh. Tsaka palang malalaman pagka nagbukas ng app na eto pala 7 days lang pala babayaran. Niloko mo yung tao eh. Kasi pangkaraniwan ng utang, ha? Lalo sa mga legitimate na financing, lending, at saka bangko. 30 days ang term. Every 30 days. Oh. Kayo, 7 days? I-advertise nyo 90 days, 120 days. Tapos after 7 days, may kailangan magbayad. Ano kalukuhan yun? Oh. Tapos hindi nyo pa sinusunod yung cap na interest. Oh. 15% per month lang po yan, no? Yung 9% po niyan is processing fee. Walang niya ginagawa ninyo. Sobra-sobra sa 9% ang processing fee na kinakanan ninyo. Oh. Maabot pa nga ng 60% processing fee lang eh. O klase yan. Oh. Tsaka 15% per month po ha, hindi 7 days. Nakakamote kayo. Eh talagang ginigipit niyo yung mga kliyente niyo eh. Oh, Yung 15% po ang composition po nun is yung nominal interest na 6% at saka yung 9% po, no, na processing fee, service fee o anumang pumpiyan. No? Grabe kayo. Wala kayong sinunod. Oh. Tapos ito pa, ang masaklap. Pag lumagpas sa due date, hindi nyo sinusunod yung prohibition on unfair debt collection practices. Naglista na nga ng mga bawal.
Yung bawal pa sinunod nyo. Oh, talagang ano, wala kayo talagang ano eh, pagkatino eh, no? Tapos ngayon sasabihan nyo, kakasuhan nyo ng fraud. Hindi nyo masabing estafa. Bakit? Eh kasi hindi nyo naman kaya ano, kasuhan ng estafa eh. Bakit? Nilinlang ho ba kayo? Kasi yun ang definition ng ano eh, ng fraud eh. Oh, nilinlang kayo? Napatunayan nyo bang nag-submit ng ano, peking dokumento? Napatunayan nyo ba na yung tao na nag-apply sa inyo o yung pinahiram nyo ng pera, eh hindi yung tao na yon? Grabe kayo. Fraud agad. Oh, hindi nyo masabi na estafa. Oh, kasi hindi nyo kayang patunayan. Diba? Tsaka wag na tayo maglokohan dito. Hindi nyo kayang punto-mungtong ng korte, kayong mga ola kayo. Dahil kayong kauna-unahang lumabag sa batas. Oh, tatlo yun. Oh, yung The Truth in Lending Act, di nyo ginawa. Lumabag kayo dun sa ceiling na interest. Oh, tapos nilabag nyo pa yung Prohibition on Fair Debt Collection Practices. Tatlo. Oh, paano kayo tutungtong sa korte? Sa harapan mismo ng bahay ng kliyente, hindi kayo makatungtong sa korte pa. Anong klaseng kalokohan yung pinagsasasabi nyo? Oh, puro pananakot ang alam nyong gawin. Oh, masyado nyo sinasamantala ang mga kliyente ninyo. Pati tuloy yung mga legitimate na lending, financing at bangko, nadadamay sa mga kabugukan ninyo. Natatypecast tuloy eh. Akala tuloy lahat ng kolektor kagaya nyo. O di ba? Wala kayong puwang sa ganitong klase ng negosyo. Puro pananakot ang ginagawa ninyo. Tingnan nyo yung kahapon na content na ginawa ko. Na-depress. O anong ginawa? Nagtangkang magpakamatay. Buti nakita ng pamilya. Kung hindi, wala na, ubus na. Paano makakabayad sa inyo yun? Bugo. Umayos ho kayo, no? Tingnan nyo yung ginagawa sa mga kliyente ninyo. Fraud. No? Small claims po lang ang po pwede nyo isampa dyan. Sum of money. Oh. Which is civil case. Pas may proseso pa ho yan. Hindi ho basta-basta kayong pupunta kayo sa korte. No? Mag-exhaust ho muna kayo ng lahat ng effort nyo sa paniningil. Paniningil ha, hindi pananakot at panghaharas. Bago kayo makapunta o bago kayo makapag-file ng kaso sa small claims court, may proseso ho yan. Hindi pa nga kayo nakapagpadala ng demand letter, yung tamang demand letter. Hindi yung demand letter na puro article ng ganito, article ng gano'n. Bugo! Puro pananakot ginagawa nyo. Hindi gano'n ang demand letter. Makapanakot lang kayo, mema lang kayo. No? Huwag kong gano'n. Mapunta ho tayo dun sa nagtanong. Para ho matapos na ho itong problema nyo na ito, no? Kung may trabaho ho kayo, mag-ipon ho kayo para mabayaran nyo ito, no? Bayaran nyo ho siya ng buo, wag ho kayo magpaparsyal. Dahil pagka kayo po'y nagparsyal, ay sus Mariosep, puro sa interest lang pumapupunta yan, hindi ho kayo makakabayad ng maayos. Hindi ho matatapos ang inyong utang, no? Kaya mag-ipon kayo nung buong amount na dapat ninyong bayaran. No, for example po, ang kailangan nyo lang bayaran during the due date is 3,500 nga kanyo. Yun yung bayaran po ninyo. Huwag nyo nang intindihin yung penalty. No, dahil nga ho nakaranas kayo ng harassment niya sa mga hinayupak na yan. Ngayon, kung gusto nyo ho talaga silang i-complain, kasuhan, ito po, ipa-flash ko po yan sa screen. Diyan ho kayo mag-file ng complaint. No?
Yan po yung mga sangay ng gobyerno na pwede kayong mag-file ng complaint. Tapos mag-hire kayo ng abogado. Demanda nyo yung mga hinayupak na yan. Mga abogado lang po makakatulong sa inyo, no? Kasi po sila po ang nakakaalam ng batas. Ako po'y maniningil, di po ako abogado. Kaya kayo, sinasabihan ko lang po kayo na mag-hire kayo ng abogado. Dahil sila ho, expertise po nila yan. Sila po ang nakakaalam kung anong mga kasong po pwede isampa sa mga hinayupak na ola na yan. Kung wala ho kayong pambayad sa mga pribadong abogado, dun ho kayo, punta sa PAW. Tutulungan din naman po kayo niyan. Manghingi ho kayo ng danyos sa ginagawa ho sa inyong pangaharas. Lalo kung nakaranas kayo ng depression at anxiety, manghingi ho kayo ng danyos. No? Para madala yung mga hinayupak na yan. Mario, nakakainit ng ulo yung mga yan eh. Huwag nyo paniwalaan yung sasampahan ho kayo ng fraud or estafa. Sa definition pa lang po, malabo na sila. Actually, sila pa ang dapat kasuhan nun. Dahil sila ho ang nanlinlang sa inyo eh. O di ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.